guys! Welcome back! So dito sa video na to makikita nyo na palabas na kami ng room and this was our second day, December 24, during our stay in Hong Kong. Makikita nyo dyan may 3 beds. Singit ko na lang yung picture dito sa video na to and medyo malaki din yung room and meron din siyang sariling bathroom. By the way, yung binook pala namin na room sa Grand Bayview Hotel via booking.com ay good for 3 packs. Itong view na to is a family room, sea view room siya. And makikita mo rin yung mga buildings sa Hong Kong na super ganda. Ayan, ito naman yung likod na part ng Grand Bayview Hotel. Makikita nyo dyan yung pool area. Meron din smoking area dun sa may bandang gilid kasi bawal mag-smoke sa mga rooms. And ang ganda ng mga buildings, pati yung sea. Every time na magigising ka sa umaga bago ka matulog, super ganda. And then yung makikita yung bridge dyan, super ganda niyan sa gabi kasi super liwanag. And ito, during the time, yung pool area, walang gumagamit kasi super lamig. At the same time, pinagbabawal din ng hotel. Tama ko na rin pala dito sa clip na to yung amount na binayaran namin sa hotel. Guys! Hey you guys! So, punta kami Ngongping pero may magko-commute. 70 daw yung takbo dito, di oh. May speaker. Kapag 70 dito. Let's go. Wait. Ha? Galing mo. Ay, ito, hindi mo ano mga driver pakinig. Parang minamadali ka. Walk fast. Dito rin, nakamit kami ng Filipina na nag-work sa Hong Kong na napagtanungan namin kung paano kami makakapunta ng Chi Wan Station. Super thank you po kasi hindi po kami nahirapan sa pagsakay ng bus going to Chi Wan Station. Ito naman yung mag-ama ko, nag-feeling residente ng Hong Kong. Yan, nagpa-picture pa sa my waiting shed. Tapos may mga makikita pala kayong ganito sa bawat bus stop sa Hong Kong. Very informative siya and sure bang hindi kayo maliligaw. Etong video na to makikita nyo na pasakay na kami ng bus at ito yung bus station sa Yau Kom Tau. Yung amount na binayaran namin is 5.6 Hong Kong dollars. Medyo maraming tao during this time. Ang daming umaalis. As you can see, double-decker siya. So, aakit kami sa taas. Doon kami pupwesto kasi may mga seats available pa doon. Marami ring mga nagbabiyahe na may mga maleta. So, pwede talaga na gumamit ng bus galing ng airport. So, yung route nito is from Yau Kom Tau going to Chi Wan Station ng MTR. So, pag labas mo ng Grand Bayview Hotel, malapit na lang yung bus station, siguro mga 2 to 3 minutes na lakad and then andun na. Then makikita nyo na yung bus station na yon may nakalagay din na mga numbers, bus number or bus name ata yun. So, ang nakalagay sa bus na sinakyan namin is 234B. And may life hack din ako ituturo sa inyo na nalaman ko lang din nung nandun kami sa Hong Kong. So, meron silang app na ginagamit na malalaman nyo kung magkano yung fare at the same time kung ilang minutes yung pagdating ng bus dun sa bus station. So, ang tawag sa kanya is yung KMB na app na i-include ko na lang din dito. So for the octopus card naman, na-purchase ko siya ahead of time via Klook na pinick up lang namin sa may OPS counter sa ground floor ng Hong Kong International Airport. Pwede nyo panoorin yung previous video ko for additional guidance. And then yung card pala was 2,000 pesos for 3 cards na. Preloaded na rin yan ng 50 Hong Kong dollars.
Ito yung pwede nyong gamitin para pambayad sa mga bus, MTR, convenience store, and iba pa. Super convenient kasi load ka lang ng load every time na nauubos yung laman. And then, pwede kayo magpa-load sa any 7-Eleven stores and MTR. Minimum nga pala niya, pwede nyo ipa-load is 50 Hong Kong dollars. Ito naman yung mismong MTR nila. So, naglalakad lang kami going to sa train kung saan kami sasakay. Medyo malayo lang siya doon sa binabaan namin ng bus kanina. So, ito papasok kami dyan sa may mismong MTR nila. So, mahaba-haba pa yan bago ka makarating doon sa mismong train. Dito rin kami madalas magpa-load ng octopus card namin every time na mauubusan kami. So, may mga 7-Eleven stations dyan as well as mga ATM. Meron din pala akong inad na mga pictures na makikita nyo yung map ng MTR, including yung fare na kasama dito sa video na to, which is very informative and very helpful, lalo na pag magta-travel kayo sa iba't ibang lugar sa Hong Kong. Ang naging ruta namin is sasakay ka ng MTR sa Chiwan Station, going to Lai King, then bababa ka para sumakay sa connecting train nila going to Tung Chung Station, which is, yun na nga, papunta na sa Ngongping Village. Ito yung pagbaba namin ng Tung Chung Station. Makikita niyo yung Citygate outlets. And then sa likod niya, nandyan yung Novotel Citygate na naging isa sa mga option namin na hotel nung nagpaplano pa lang kami pumunta ng Hong Kong. And then, konting lakad lang, siguro around 5 to 10 minutes, andun na yung Ngongping Cable. Cable car. Big Buddha. We bought from Klook. So, dito sa video na to makikita nyo yung kung saan pilahan ng pagbili ng ticket for Ngongping Cable Car. In our case, dahil nga naka-purchase na kami, dumire-diretso na kami doon sa mismong pila. And then, prior to that, pinakita ko lang yung QR code na makikita rin sa Klook. So, kung akala nyo is walang pila, meron. Dahil paglagpas nyo dito sa area na to, makikita nyo na napazigzag na yung mga pila ng mga tao. Especially during the time na nagpunta kami, sobrang dami ng tao kasi nga December, maraming gustong magbakasyon sa Hong Kong. So, ayan. 3? So, gaya nga na nasabi ko, binili namin yung mga tickets ng mga attractions na ginawa namin or activities na ginawa namin last December through Klook. So, Klook, baka naman. Anyways, kasama ang Ngongping 360 sa napili kong attractions under the Hong Kong Klook Pass na na-purchase namin amounting to 25,000 pesos. So, dito, merong around 16 attractions na pwede nyo pagpilian na ino-offer ni Klook. So, you can choose 2, 3, 4, 5 regular attractions and 1 premium attraction. And then, dun magbe-base yung amount na babayaran nyo. In our case, ang pinurchase namin is just 2 attractions or 2 regular attractions and then 1 premium. And then, kasama nga si Ngongping 360 dun sa regular na attraction na napili namin.
Dito sa video na to, makikita nyo na nakasakay na kami sa cable car, and bago kayo umandar, magkakaroon ng mga picture taking, ganon. And then, pagbaba nyo sa Ngongping, i-offer yun as one of your souvenirs. Ayun nga lang, expected, medyo pricey siya. So, if I'm not mistaken, we paid around $300 Hong Kong dollars for a picture and also a globe with our picture. So, probably singit ko na lang din yung sample ng picture na nakuha namin from Ngongping. Three Bear Bears? Another mode of transportation going to Ngongping is bus or taxi. Kung medyo madami kayong budget, pwede yung taxi since medyo malayo nga at, tatawid siya ng bundok. So, meron nga palang mabibiling snack dito sa loob ng Ngongping. Maraming mini store sa loob. Meron kami na-try dyan na squid ball and sausage. Amount niya is parang nasa 25 Hong Kong dollars each. Share ko lang din yung ibang mga photos na na-take namin dito sa loob ng Ngongping. Thank you for watching, guys, and see you in our next video.